Hello, good day po sa ating lahat. And it's been a wonderful day today even though it is rainy day. But alam naman natin that God is still full of blessings para sa ating buhay whatever day it is, no? Whatever the weather is, no? So ngayon po ay gusto ko lang pong magbigay ng isang kaunting salita. Though hindi niyo naman ako kailangan, hindi naman din ako kailangan ni Kuya Kim dahil lang sasabihin ko patungkol po sa recently na depression, no, dito sa ating ages ngayon or era ng mga kabataan. Though yes, people are very, very prone to mental health, sa kanilang mental health, yung depression, stress, anxiety. But I would like to state something patungkol sa bagay na ito. It's because darating talaga tong depression sa atin if ito yung mga bagay na ginagawa natin. Unang-una, if we try to please everybody. So the reason why na nade-depress tayo, nasasaktan tayo, it's because we always want the approval of the people. And sa atin, alam mo na ito yung gusto ng kaaway. Lalo na pag tayo'y Kristiyano, gusto ng kaaway na masira tayo sa ating pananaw, no? Dahil sa pananaw ng ibang tao. So, gusto natin na aprubahan tayo ng tao, gusto natin i-appreciate tayo, i-acknowledge tayo lagi, i-recognize tayo lagi. Alam mo ba na hindi sa lahat ng panahon yung mga tao i-appreciate tayo. But you know what? Yung buhay natin, kilala tayo ng Diyos, alam ng Diyos kung sino tayo. As long as dapat ang piliin natin is yung approval ng Panginoon, na siya yung pipiliin natin ma-please sa buhay natin, hindi yung mga tao. People will always hate us when we think like that, kasi ayaw nila yung napagsasabihan sila, ayaw nila yung mga actions na taliwas din sa mga ginagawa nila. And secondly is that piliin natin yung worth natin. Yung worth natin, hindi yung worth ng ibang tao. Kung ano yung gusto nila mangyari sa atin, iniisip natin yun na yung worth natin. Kung ano yung expectation nila sa atin, gusto din natin na yun din ang magiging sasabihin nila sa ginagawa natin. Ganon. So, ang worth natin ay wala sa mga tao, nasa Panginoon. Always think of that para masettle yung mind natin na hindi tayo basta-bastang masasaktan kung ano sasabihin ng iba, ano yung tingin ng iba sa atin, as long as we do what is good in the eyes of the Lord, we do what is good, that is worthy for the Lord, wala tayong problema. Hindi ka magkaka-depress, hindi ka made-depress, hindi ka masasaktan, hindi ka iiyak. Iiyak man tayo sa mundo pero temporary lang, ganun. Because we know who our God is, we know kung sino yung nagbibigay ng care sa atin, we know kung sino yung nagbibigay ng concern sa atin. And let me tell you this, final, na mismo, hindi sila yung may malaking ambag sa buhay natin. Ang may malaking ambag sa buhay natin, ito yung Panginoon. He is the everything in our life, in this very life. Siya mismo ang nagbigay ng buhay sa atin. Kung ano yung hangin na hinihingahan natin ngayon, galing sa Panginoon yan. Lahat ng blessing, lahat ng provision, yung health mo, yung lahat na meron ka, naghihirap ka man o hindi, pero sa bawat bagay, pinaka-importanting bagay sa buhay natin, mula yan sa Panginoon. So, let's be reminded, let's think that the Lord cared for us. And sabi nga ng Matthew 11:28-30, sabi ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya, tayong lahat ng mga nabibigatan. So kung ikaw ay nabibigatan ngayon, lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang lumapit sa mga friends mo na dadalhin ka lang sa alak, droga, bisyo, babae, lalaki, na kung ano-ano ang mga ginagawa na hindi maganda. Lumapit ka sa Panginoon. May maganda siyang plano sa buhay mo. Okay? So,
Praise the Lord and have a good day. God bless.